Hello guys! Welcome back to my channel. For today's video, aalamin natin ngayon kung magkano yung pamasahe from Batangas Port papuntang Calapan City, Mindoro. So andito tayo ngayon sa Vista Terminal Exchange dito sa Alabang. Malapit lang to sa may Star Mall Alabang, parang katabi lang. Ito yata yung pinakabagong bus terminal dito sa Alabang bukod dun sa may South Station malapit sa may Festival Mall. Yung mga ibang biyahe ng bus, dito talaga bumibili ng ticket. Pero yung mga papuntang Batangas, sa loob na mismo daw ng bus. So bali yung pamasahe pala is 214 papuntang Batangas Port mula dito sa may Vista Terminal Exchange sa Alabang. Then from Alabang, yung duration ng biyahe nyo papuntang Batangas Port is almost 2 hours din. Pagdating na sa Batangas, after ng SM Lipa, may dinadaan ng terminal station katulad nito. Pero hindi kayo dito bababa kasi hindi pa to ang Batangas Port. Medyo may kalayuan pa yung Batangas Pier galing dito sa may terminal na to. And then malalaman mo na malapit ka na sa Batangas Pier kapag nakita mo na tong mga crane na to. Ibig sabihin malapit na yan sa mismong Batangas Pier. Pagdating nyo dun sa may babaan ng bus, lalakarin nyo pa ng konti papunta sa pinaka-gate ng Batangas Pier Terminal. So bali nakarating kami dito sa Batangas Port. Ano na, mga 3:30 na ng hapon. Kaya naman hindi na kami nakahabol sa afternoon na biyahe nung fast cut kasi ang susunod na biyahe nila is 12 AM na. Kaya yung ginawa namin, dito na lang kami bumili ng ticket sa may Montenegro Lines kasi ang susunod nilang biyahe ay 4 o'clock ng hapon. So yung ticket na binayaran ko dito sa Montenegro Lines is 528 pesos per person. From Batangas Port to Calapan City na yun. Pagkatapos, bago ka pa pala papasukin ng guard doon sa pinaka-waiting area, kailangan mo munang bumili ng terminal ticket. Nagkakahalaga siya ng 30 pesos per individual. Tapos kailangan munang bumili ka muna ng ticket mo bago kanila bibigyan ng terminal ticket. And then, yung QR code na yan ng terminal ticket, i-scan mo yan doon sa may pinaka-gate. May scanner sila dyan. Pwede po doon, iba. Ayaw. Pwede doon man sabi lang. QR code. Yeah. Tapos, dadaan din kayo sa screening. I-screen lahat ng mga dala nyong mga bagahe bago kayo papasukin sa terminal. Dahil nga halos 30 minutes lang yung vacant time namin kasi nga alas 4 ng hapon yung alis ng barko. Nakarating kami kasi ng Batangas Port is 3:30 ng hapon. Konti lang yung oras na tinambay namin dito sa may port. And then, may nakalagay naman dyan may notice board kung ano yung mga barko na sasampahan nyo. Yung mga sasakyan yung mga barko. I-flash naman nila dyan. Tapos, tinatawag naman nila kung may mga final calls na mga pasahero na hindi nakakarating pa doon sa may barko. So, ayun na nga, and boarding time na. Tinawag na nila yung mga pasaherong may mga hawak na ticket papuntang Calapan City via Montenegro Lines. So, ang part na to is medyo weird kasi once na nakalabas na kayo doon sa nakalagay na boarding area, yung nakalagay boarding area number 1, nandito kayo mismo sa labas, pinakalabas na ng terminal. Tapos, lalakarin nyo papunta doon sa pinakadulo kung saan nyo makikita yung barkong sasakyan nyo.
And then, para naman sa mga senior citizen, buntis, tsaka sa mga PWD, may naka-allocate naman na bus papunta doon sa sasakyan yung barko. Ihahatid naman sila. So, yung mga taong able pa na makapaglakad ng malayo, sila yung maglalakad papunta doon. Medyo may kalayuan din talaga yung nilakad namin kasi may ilang metro din yun magmula doon sa may boarding gate number 1 papunta dito sa may sasakyan yung barko. Tapos bukod dun sa malayo na, mainit pa, kaya yung mga medyo maselan dyan, magdala na ng payong para at least kahit papano may protection kayo sa init ng araw habang naglalakad kasi wala siyang silong. Tapos pagdating dito sa dulo, may mag-check na ng ticket bago kayo paakyatin sa barko. Tapos pagdating nyo dito sa taas, kanya-kanya na kayong hanap ng upuan kasi puro bench lang meron dito. Kaya siya medyo mura yung pamasahe kasi puro upuan lang, puro bench. Unlike sa mga ibang barko na parang may mga teheras na tinatawag, yung parang pwede kayong humiga. Tapos kung mapapansin nyo, lahat ng mga life jackets makikita dun sa taas, ayan o, nakasuksok dun sa pinaka-ceiling nila. Tapos mga ilang minuto lang, tapos nang ikarga lahat ng mga kargamento papuntang Calapan City, umalis na rin yung barko. Makikita nyo, ayan, may mga malalaking truck kaming kasama kasi may mga parang deliveries yan, syempre papuntang Calapan. At so ayun na nga, at inikot-ikot ko na rin ito. May nakalagay dito, crew only paakyat, so may upper deck din siya, pero mostly dito ng mga pasahero nasa baba lang, nakaupo dito sa mga bench. And then yung parang pinaka-aircon side niya dito sa loob. So eto na yung pinaka-air conditioned room niya, no. Kung mapapansin nyo, puro upuan lang, tsaka may mga konting maliliit na lamesa. Tapos dito sa unahan banda, parang mga reclining chair to para sa mga pwedeng makahiga ng maayos. Ayan, no, katulad niyan sa unahan. Tapos kapag medyo na solo mo dito, ayan, no, pwede kang mahiga. Ang sarap ng higa ni Kuya, 'di ba? Tapos mapapansin nyo yung life jacket nandito din sa gilid ng upuan. Tapos sa side na to, nandito yung canteen. May mga tinitinda din sila ditong kanin tsaka ulam. Tapos yung mabenta nilang cup noodles, tapos 3-in-1 na coffee. Pwede na rin kumain dyan sa gilid ng canteen kasi may table tsaka may upuan. Tapos nandito rin sa right side yung CR. Malinis din yung mga CR nila. Hindi lang ako totally sure kung ito talaga yung sinasabing Isla Verde kasi naririnig ko lang sa likuran namin, sa mga katabi namin na Isla Verde daw yung nadaanan naming isla. Tapos nakarating kami ng Calapan gabi na, mga siguro 6:25 or 6:30 na ng gabi kasi alas 4 ng hapon umalis yung barko sa Batangas Pier. And then, in-announce na rin na pwede na mag-disembark yung mga pasahero. Tapos nagtanong na rin ako kung merong masasakyang taxi. Yung pala ang mga available talaga dito is tricycle. So, yung nakausap kong mama kanina, nagbinigyan lang ako ng instructions kung saan yung mga sakayan ng tricycle papunta dun sa hostel na tutuluyan namin. After that, sumakay na rin kami ng tricycle papunta doon sa hostel na tutuluyan namin ngayong gabi. Tapos yung pamasahe is around 40 pesos. So, andito na kami ngayon sa Burj Calapan, hostel. So, ang ganda nung nung place niya, tingnan niyo, oh. Ayan. Nasa taas yung higaan. Tapos para kang naka-condo style. Balcony. Ayan. Tapos may pa city view. City view pa ito bukas. Madilim pa kasi kaya hindi natin alam yung yung view niya bukas. And then
Ito yung kitchen area niya. Oh. Ayan. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng yung table niya, dining table. So, ayan. Tapos, may sink dito. Tapos, marami siyang ano, ayan, may mga cabinet. Tapos, maganda rin siguro yung view dito sa kapila. Bukas pa natin yung makikita. So, may sarili din siyang fridge. Tapos yung itaas nito, ito, yan yung higaan. So, silipin natin yung CR. So, ayan. Ayan, narito yung shower, ayan. Tapos may towels. Maganda dito pag long staying yung guest. Talagang may enjoy nyo yung ano, yung room. Yung price pala nito, parang 2,000 per night. 2,200 per night yung binayad ko kanina sa ano, booking.com. Tapos ito yung higaan niya na dito sa taas. So, ayan. Ayan guys, oh. Diba? Tapos may electric fan. Tapos may charging outlet doon. May lampshade na maliit. Tapos, yung aircon naman, diretso naman hanggang dito. Ayan, ang taas ng ceiling niya, oo. Bongga tong hostel na to. Parang condo style. So ayun na nga, tapos na yung ating ilang araw na bakasyon dito sa Calapan City. Tapos on the way na rin kami papunta sa Calapan Pier, papuntang Batangas Pier. So dito sa Calapan, sa pier, bago ka pala makapasok, bibili ka muna ng terminal ticket na 30 pesos. Tapos saka ka pupunta dun sa mga bilihan ng ticket ng barko. Maganda din dito sa loob ng terminal nila. Malamig, tapos parang bago patingnan. So this time, yung nasakyan naman naming barko pabalik ng Batangas City ay yung Starlight. Tapos yung pamasahe niya is around 530 pesos isang tao. Dito sa Port of Calapan, saglit lang yung lakad, mararating nyo na agad yung mga barkong sasakyan nyo. Unlike doon sa Batangas City, ang layo ng lakarin. So dito sa Starlight, almost the same lang din dun sa may Montenegro, pero may konting pagkakaiba sa mga upuan. Kasi medyo mas maganda yung upuan dito sa Starlight kesa dun sa Montenegro. Tapos dito naman napansin ko marami silang mga charging station para sa cellphone. Tapos meron din silang canteen. Meron din silang upper deck pero hindi rin pwedeng puntahan, nakalagay crew only, katulad din dun sa Montenegro. At syempre meron din silang area na air conditioned, fully air conditioned, so dito na rin kami umupo. And medyo comfortable yung upuan dito. At kung mapapansin nyo, lahat ng mga life jackets nakalagay sa ilalim ng mga upuan. Mga almost 2 hours din ang biyahe nito mula Calapan City papuntang Batangas Port.
So, ayun lang guys. Thank you for watching. Sana nakatulong ang video na ito sa inyo. Para dun sa mga gustong pumunta ng Calapan City, at least ngayon may idea na kayo kung magkano nga ba talaga yung pamasahe mula Batangas Port papuntang Calapan City. So, thank you for watching. Bye!